Dahil nga sa may kasunduan na sanibuwersa mula sa pagitan ng United States at Pilipinas na siyang mas lalong nagpainis sa China, ay nagsimula na nga silang aksyonan ang West Philippine Sea. Isang Sukhoi helicopter ng Philippine Air Force ang nagpapalipad sa itaas ng BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal. Inilahad ng Pentagon nang may isang task force na nakadeploy na sa Pilipinas para tumulong sa mga operasyong pandagat sa Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang task force ayungin na binubuo ng mga kasapi ng US military at pinanggalingan ayon sa lokal na pangalan ng Pilipinas para sa Second Thomas Shoal ay unang nakita noong Miyerkules sa pagbisita ni Defense Secretary Lloyd Austin sa mga sundalo ng US at ng Pilipinas sa Palawan. Ang task force na ito ay binubuo ng mga pwersang Amerikano na tumutulong sa mga kaalyadong Pilipino para sa mas maayos na kooperasyon at interoperability sa kanilang mga operasyong pangkaragatan. Ang task force ay tumutulong sa pagpaplano at pagsasanay para sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines. Madalas magkasagupaan ang mga pwersang pandagat at panghimpapawid ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea na isang bahagi ng South China Sea na orihinal naman na pagmamay-ari ng Pilipinas bilang bahagi ng ating exclusive economic zone. Kasama sa mga hakbang ng task force ayungin ang pagpapasok ng mga unmanned surface vessels na pinondohan ng United States na ipinakita sa pagbisita ni Austin sa Command and Control Fusion Center sa Antonio Bautista Air Base. Ayon sa Pentagon, ang mga Maritime Tactical System drones ay ibinigay sa pamamagitan ng foreign military financing. Ang Philippine Navy ay may 4 na Mantas T-12 at isang T-38 Devil Ray na mga uri ng unmanned surface vessels. Ang T-12 ay isang mahalagang kagamitan na ginagamit ng pwersang Pilipino para protektahan ang ating soberanya at magsagawa ng operasyon sa ating exclusive economic zone. Inaasahan ni Austin na magkakaroon pa nga ng karagdagang drones na ibibigay sa ilalim ng $500 million na defense assistance na ipinangako noon ng kanyang pagbisita sa Maynila. Binanggit ng pambansang security advisor ng Pilipinas ng task force ayungin ay sumusuporta sa mga hakbang ng Maynila sa West Philippine Sea at sinabi na ang resupply sa Second Thomas Shoal ay laging isang purong operasyon ng mga Pilipino. Dagdag pa niya, ang task force ay tumutulong din sa mga pagsisikap sa maritime domain awareness. Ang Second Thomas Shoal ay naging lugar ng ilang insidente sa pagitan ng Maynila at ng Beijing mula pa noong 2023 at magpa sa hanggang ngayon na may kinalaman sa presensya nga ng inilatag na BRP Sierra Madre, isang beach na Second World War era landing ship tank. Ang mga pagtatalo ay nakasentro sa resupply at rotation ng mga tauhan ng Philippine Marine Corps at ng China. Nagtapos ito sa isang malaking insidente noong Hunyo na nagresulta sa isang paunang kasunduan para sa resupply mission ng Pilipinas. Mula noon, mayroong hindi bababa sa 2 misyon ng resupply at wala pang insidente ng sagupaan sa mga pwersang Chino sa Shoal. Hindi malinaw kung kailan eksaktong nabuo ang task force na ito. Pero ayon sa mga ulat, ipinadala ang mga intelligence, surveillance at reconnaissance assets ng United States sa Pilipinas noong nakaraang taon pa upang magbigay ng suporta sa mahakbang ng Pilipinas sa rehiyon. Kabilang nga dito ang deployment ng Marine Corps MQ-9A Reaper at Army Gray Eagle drones, pati na rin ang presensya ng Navy P-8A Poseidon Patrol Aircraft at Army Gray Eagle drones sa mga misyon
ng resupply sa Second Thomas Shoal. Ang mga pwersa ng United States, Indo-Pacific Command ay apektado rin sa mga alitan sa South China Sea. Ayon sa Stars Stripes, ang mga Marines sa Australia ay binigyan ng warning order matapos ang isang insidente noong tag-init. Matagal ng relasyon ng United States at Pilipinas at ang task force na ito ay patuloy na nagpapatibay sa ugnayang ito bilang suporta sa ating mga pinagsamang layunin sa seguridad. Naging malaking tulong talaga ang pwersang ito na siyang nagpapalakas na ngayon sa koordinasyon at interoperability sa pagitan ng United States at ng Philippines Alliance at siyang nagbibigay ng daan sa mga pwersang Amerikano na suportahan ang mga aktibidad ng Armed Forces of the Philippines sa West Philippine Sea. Ang inisyatibang ito ay umaayon sa mga linya ng kooperasyon sa pagitan nga ng US at ng Pilipinas, kabilang ang Mutual Defense Board Security Engagement Board or MDB-SEB at ang Bantay Dagat Framework, pati na rin ang mga pinagsamang pagsisikap upang tugunan ang mga hamon sa rehiyon at magsulong ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Sa ngayon, ang Task Force Ayungin ay nakabase na sa Palawan at nagsasagawa na ng regular na pagsasanay kasama ang puwersa ng Westcom, kadalasan sa mga misyon ng rotation at reprovisioning o RORE sa Ayungin Shoal. Hindi sasama ang tropang Amerikano sa mga misyon ng rotasyon sa Ayungin, ngunit bahagi ng kanilang trabaho ang information sharing, isang relasyon na matagal nang umiiral sa pagitan ng dalawang bansa. Madalas makita ang mga aircraft ng United States na lumilipad sa West Philippine Sea sa mga misyon ng Pilipinas sa mga mainit na lugar.